Let us open our Bible on Luke chapter 3, verse 4 till verse 6. Praise the Lord. As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low, and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth, and all flesh shall see the salvation of God. Yes. That was quoted from the book of Isaiah. Natupad ito sa buhay ni John the Baptist, who prepared the way of the Lord. John the Baptist ahead of Jesus Christ 6 months in their birth. Dahil si John the Baptist, ang kanyang mission is to prepare the way of the Lord. Basahin natin yung book of Isaiah 40 verse 3 hanggang 5. Praise the Lord. The voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord had spoken it. Yes, nangyari po ito. Natupad sa buhay ni John the Baptist. Now, anong klaseng preparation ang kanyang dapat ganapin? Every valley shall be exalted. Alam mo yung valley, sadyang ano yan, malalim. To feel it, it will cost so much para i-feel yung low lying level ng lupa. Kailangan i-fill up yan para siya ay magpantay. Every mountain and hill shall be made low. Yung mga bundok na napakatayog, napakataas, it will cost too much in order to make it plain. Kailangan mo yan buldusin, kailangan mo yan bombahin pag mayroong mga bato, kailangan mo yan gamitan ng mga equipments para lahat ng mga klaseng pamamaraan to make the mountain flat. And the crooked shall be made straight. Para yung mga liko-liko, usually ang liko-liko, makita natin yan sa mga mountainous places. Imagine that, tuwirin yan, yung daan na yan. So, involved dyan ang bridges. Involved dyan ang katakot-takot na mga roads na napakataas ang level. Kasi i-overpass mo yung bundok na yan at lahat ng mga valleys para hindi ka na magliko-liko, para maging straight. And rough places plain. Para walang bako-bako, kailangan plain talaga. And the glory of the Lord shall be revealed. Ano ang ihahatid sa highway na yan? Anong ihahatid sa road na yan that is being prepared? So that the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. Ano ang makikita? Balikan natin ang Luke 3 verse 6. And all flesh shall see the salvation of God. Para lang mahatid ang pagliligtas ng Diyos. Lahat ng paraan gagawin para magkaroon ng way ang Diyos na mahatid sa mga tao kahit naman ang kanyang pagliligtas. Time will come.
ang kaligtasan ng Diyos will be the main topic, will be the main objective ng mga tao sa mundong ito. But, time will come, doon sa impyerno, all the regrets of all people na habang buhay pa sila, hindi nila pinansin ang kaligtasan na yan, which God made everything for this to be brought, para lang, ginawa lang lahat ng Diyos ang paraan para marating sa atin ang kaligtasan na ito. Lahat ng mga tao who refuse, who neglect, magsisisi sila na walang hanggan doon sa impyerno, at ang topic nila, puro na lang, sayang, 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 hindi natin binigyan ng pagkakataon. But it is already too late. It is already too late. Kaya bago maging huli ang lahat, huwag mong hayaan, sasara yung pinto na yan. Katulad sa Ark of Noah, pagsara ng pinto, no one and nobody can open. God made it close, walang makakabukas. Ngayon, hindi pa na matatapos ang mundo, habang mibuhay pa ang mga tao, God will never cease knocking the heart of all men. God never cease preparing the way of God para lang mahatid, para lang makakita ang all flesh, the salvation of God. Ngayon, anong ginawa mo sa buhay mo? Kasali ka ba sa mga tao na hindi dibdiban, hindi 100% ang paniniwala, pananampalataya sa hinahayag ng Diyos, sa hinahatid ng Diyos na kaligtasan, until mamatay ka na wala ng pagkakataon to regain the chance? O ngayon, ginawa mo ang lahat para hindi mapabayaan ang iyong spiritual kaligtasan na hinatid ng Diyos sa buhay mo. You forsook everything just to avail, just to attain the salvation of God. Ginawa mo ba yan? Are you doing it? Para kung ginagawa mo ba yan, at ginawa mo yan, at ginagawa mo yan, patuloy walang hinto, you are engaged for the work of the Lord, you are engaged for the will of God. Isa ka na rin na magpiprepare sa way of the Lord. Isa ka na rin na maging tulay na mahatid ang kaligtasan sa mga tao sa mundong ito. Yan ang pinaka-importante. Time will come, yung mga saved, nandoon sa langit, wala silang ibang ikikwento doon. Salamat. Salamat, Panginoon. Before it is too late, dumating ang iyong gospel sa buhay ko. Salamat, Panginoon, dahil hindi ko hinayaan yan na maneglected sa buhay ko. But I grabbed that opportunity ever na aking magawa at nagawa na itong kaligtasan na yan, this ought not to be neglected, this ought not to be disregarded, but this must be grabbed. This must be grabbed. This must be take advantage. No? Kailangan makakuha ka ng advantage. Minsan lang yan. Ang tao mamatay. Pag nag-fail ka nito, wala na. At alam mo naman ang cause ng kamatayan. Isang iglap lang yan. Isang aksidente lang yan. Isang sakit lang yan. Kung ano ang ikamamatay mo. Any cause of death. Kung basahin natin ang mga stories sa mga tao na namatay na, para lang yung lubid. Putol. Kaya, tingnan mo, anong ginawa ng Diyos? Gi-prepare niya ang way. Ginamit niya si John the Baptist. Basahin natin ang fulfillment, Matthew 3 verse 3. Praise the Lord. For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Yan si John the Baptist. Siya yung naghanda.
na ginamit ng Diyos as coordinator of God. What is coordinator? Pag sinabing coordinator ka, you are a person who is preparing everything for the activity, for the purpose, for the mission to be smooth. Kaya nga, smooth. Lahat ng valley, kailangan i-fill up. Lahat ng mga mountains, kailangan shall be flattened. Lahat ng mga crooked must be straightened. And the rough shall be plain. Yan ang coordinator. Now, anong ginawa ni John the Baptist in actual sa kanyang mission? He did baptize. And what is baptism? That is the preparation for God to enter in to anyone. Ang baptism is ayang preparation sa way of the Lord for the Spirit of God, for the Holy Ghost to enter in sa kaninumang mga individuals. So that salvation will be attained who have that Holy Spirit. Because the Holy Ghost is the seal in the day of redemption. Kailangan ma-prepare ang way of the Lord sa buhay mo. You must undergo cleansing. You must undergo repentance. You must undergo new life. You must undergo sanctification. You must undergo every possible means na malinis ka by the Word of God para yung Spirit of God, prepared na ang way of the Lord, it will descend to you. And keep it. Ingatan mo yan ng husto. Praise the Lord. Hindi kay piniprepare ng ang way ng Diyos sa buhay mo. Yung pride mo, hindi mo binababa. Hindi kay piniprepare ng Diyos ang way sa buhay mo, yung crooked sa buhay mo, hindi mo tinutuwid. Piniprepare ng Diyos ang way sa buhay mo. Pero, yung iyong pagiging napakalalim ng iyong spirito, napakalayo sa level. Nandyan yung doubts, nandyan yung lahat ng mga klaseng impurities, hindi mo pinipil up yan. Hinayaan mo lang. Andan. Kaya, therefore, bawat isa, ihanda mo ang way of the Lord. Pag nahanda mo na ang way of the Lord, then the Spirit of God will descend upon you. Then let us be engaged for the work of the Lord the same way na ginawa ng Diyos sa buhay na John the Baptist, the same way sa ginawa ni Lord Jesus Christ, declaring the salvation of God that all flesh might see the salvation of the Lord. Kailangan engage tayo lahat dyan. Praise the Lord. Huwag kayong patamad-tamad. Para kayong walang business sa Panginoon. Para wala kayong iniisip na gawain sa Diyos. Gising mga anak ng Diyos, we have so much to do in the works of the Lord. Praise the Lord. Napakarami nating gawain para sa ating Panginoong Hesukristo. What holds? Anong naghahawak sa iyo na hindi ka makaisip para sa gawain ng Diyos? What pending? Anong nagpipending sa buhay mo? Bakit hindi ka makaisip? Bakit hindi ka makakilos sa mga para sa gawain ng ating Panginoong Diyos? Ang iba sa inyo dito parang walang wisdom. Nakita nyo na nga ang sanglibutang ito. Ang mga denominations, hindi lumalakad sa Espiritu. Pumupunta pa kayo doon, nakikinig kayo. Ha? Ano? Backward kayo? Hindi nyo alam ang katotohanan? Hindi nyo alam ng miracle na ginawa ng Diyos sa buhay ninyo? You're supposed to teach them. You're supposed to bring them here. Praise the Lord. Wala kayong mga amoy kalam. Mubalik na po mo dito sa pagkawalay kahibalo, walay kaalam, disobedience, worldliness.
If you are a coordinator of God, let the true Jesus, let the true doctrine, let the true holiness must be brought to anyone. Hindi kaya nagdadala nga ng Word of God, nagtuturo sa inyo kung saan kayo pumupunta. Ano namang buhay nila? Doon ba kayo pinagaling? Doon ba gi-grant yung mga prayers ninyo? Sila ba nagturo sa inyo sa way of the Lord? So, kinakailangan, see to it, holiness, righteousness, makita sa nagtuturo. Makita sa buhay ninyo para kayo magturo na rin sa mga tao ngayon sa sanglibutang ito, whoever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Professing themselves to be wise, but they became fools. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable, and every good work reprobate. Kaya, pagtibayin ninyo, mga anak ng Diyos, pagtibayin ninyo ang buhay nyo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, and ikaw ang maghatid sa kaligtasan ng Diyos, not other way around. Hindi kayo baliktad. Kikinig kayo sa mga nagdadala ng Bible study sa inyo, nakapantalon ang mga babae. Hindi nga nila mabago yung buhay nila. Bakit? Yung nagtuturo mismo doon sa kanilang mga congregation, walang pagbabago. Saan pala galing yung tinuturo nila? Sa Bible school. Anong tinuturo sa Bible school? Commercial. Commercial doon. May bayad lahat. Commercial. So anong mangyari? Carnal ang teaching. It must be the Spirit of God. It must be according to the Word of God ang dapat mahayag sa mga tao, sa buhay ng tagapagturo, sa buhay ng mga nakikinig. Kailangan ito. This is how God will prepare the way of the Lord. Lahat ng kabaluktutan, tuwirin. Lahat ng pride of life, ilo. Lahat ng kakulangan, fill it up. Praise the Lord. Para ang way ng Panginoon, the salvation of God, mahatid sa mga tao sa buong mundong ito. Saan man tayo gagamitin ng ating Panginoong Diyos. Basta isang bagay, wag lang natin angkinin ang titulo ni Kristo. Wag lang angkinin ang titulo ni Kristo. Katulad sa nag-angkin dito sa Davao City. Di man yan natago. Aral man yan sa atin lahat. That can be happen to me. But let us not be confused kung anong nakasulat dyan sa Bible ng mga himplo na pinakita sa salita ng Diyos. Then, follow. Hindi pwede wala kayong hawak na sariling Bible dyan. Hindi pwede wala kayong hawak na sariling ballpen dyan at magte-take note kayo. Baka yung sinasabi ko dito, taliwas na sa nakasulat dyan sa Biblia. And you have the right to refuse to accept my teaching and preachings. But if it is in accordance to the Word of God, if it is accordance to the law, to the commandments of God, then matakot ka. Sumunod ka na walang pag-alinlangan. That is not up from the preacher, but that is from God. Receive the word of God not as the word of man, but as the word of God. Tingnan mo si John the Baptist. John the Baptist was mistaken as the Savior, as the Messiah, as Jesus Christ. Sometimes we shall also be mistaken that we are the healer, we are the one who have done good healing, preachings, everything na nakikita sa ating paglilingkod. But if you are being mistaken, refuse to acknowledge, refuse to consider. Huwag mong i-consider. Huwag mong angkinin na ikaw na ang way, ikaw na ang truth, ikaw na ang may-ari sa mundong ito. No! As what John the Baptist have done,
Tingnan mo si John the Baptist. Anong stand niya as genuine and true servant of God? Anong quality ng kanyang buhay? Because he was mistaken as the Messiah. Basahin natin. John 3:28. Praise the Lord. Ye yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him. See? Liwanag. Hindi ako ang Kristo. Ako'y pinadala na pinauna sa Kanya. Ganun. Wala nang ibang Kristo. Wala nang ibang Savior. Siya lang who was born through a virgin. Siya lang who was crucified. Siya lang who died at the cross. Siya lang who was resurrected in the third day. Siya lang after 40 days and 40 nights went back where he came from. And he will be coming. Siya lang, wala nang iba. Kaya pa, anumang paggamit ng Diyos sa buhay natin, huwag nating kalimutan yan. Do not acknowledge anything that is belong to Jesus Christ. Do not acknowledge any honor, any glory that is belong only to God. Praise the Lord. Para hindi tayo maging kulto. Para hindi tayo maging padala sa ating sariling kalooban. Padala ng ating sariling kongregasyon. Padala ng ating sariling pangalan ng ating simbahan. No, it should not. Hindi pwede. We must be sent from heaven. We must be sent from the genuine Jesus Christ na nagpadala sa kanyang mga apostles na nandito sa Biblia. Dapat walang kaibahan ang na ating gagawin. So, ano ang magiging impact sa buhay ng tao if the gospel na dapat ipaghanda na makarating sa tao, basahin natin. Luke 1:16 hanggang 17. Praise the Lord. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God, and he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Yan. Tingnan mo, ano ang magiging impact? Magkakaroon ng pagtutuwid ng mga kabaluktutan ng buhay ng tao. Ano ang mga na-mention dito ng mga kabaluktutan? Unang-una, tumatalikod sa Panginoon, kailangan mabalik sila sa Panginoon. Ikalawa, ang puso nila. To turn the hearts of the fathers to the children. Nagkaroon ng gap ang mga parents sa mga children. Parents become no longer parents to their children in the Lord. But sometimes parents are the one who hinder their children coming to God. Nangyari yan sa buhay ko. Na mismo ang parents ko preventing me to come into the church. Pero anong dala ng gospel ni Jesus Christ? The parents nag-reconcile sa Diyos. So nadala ko sila sa Panginoon Diyos. They are my parents and they are being reconciled unto me in the Lord. Praise the Lord. Ano pa? And the disobedient. Children are disobedient to the parents. That is sensual. That is devilish. That is not acceptable. That is sinful in the eyes of God. Rebellious children to their parents, disrespecting their parents, fighting against their parents. This must be reconciled. Kailangan ma-reconcile yan. From disobedient to the wisdom of the just. Disobedient ka sa salita ng Diyos. Kailangan pupunta ka doon sa wisdom of the just, which is obedient.
Ganun. To make ready a people prepared for the Lord. Mahanda ang mga tao para ang Panginoon will come sa buhay ng tao. Para ang Panginoon ang maging Lord and Master of his life or of her life. That he might be the King. And everybody must serve the King of Kings and the Lord of Lords. Yan ang dapat mangyayari sa buhay ng bawat isa sa mga anak ng Diyos. Kaligtasan ang hinahanda ng Diyos. Basahin pa natin. Luke 1:76 hanggang 80. Praise the Lord. And thou, child, shalt be called the prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins, through the tender mercy of our God, whereby the day spring from on high hath visited us, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. And the child grew and waxed strong in spirit, and was in the deserts till the day of his showing unto Israel. Ayan. Tingnan mo. Si John the Baptist ito. To give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins. Anong ginawa ni John the Baptist? He preached repentance. He preached sanctification. He preached baptism. Baptism is remission from your sin. Sanctification from your iniquities by baptism. Burying your old nature and having the resurrected one to walk in the newness of life, to prepare the way of the Lord. Yan ang narapat. Kaya sa buhay natin, magpakatibay ang bawat isa. Hindi galing ka na sa ibang mga mali na mga practices. Balik ka pa rin ng balik doon. Backward kayo. You are not moving forward. Backward. And you are showing approval to the wrong practices of holiness of God. Parang nagpapakita na kayo ng approval. You are compromiser. Tingnan mo si Lord Jesus Christ dito. Pagkarap niya yung mga Pharisees. He is telling the truth. What is their stand? What is their status? Jesus never compromised them. Praise the Lord. Yeah, sometimes pag mag-asa ko ng revelation kay Jesus, pastors inviting me to be their speaker. Pagpahayag si Jesus, punta ka dito para sa kanilang kaligtasan. Well, imagine that. Pastors, wala pa sa right way. Bakit yung crooked nandyan pa? Miinom pa ng alak, sumusugal pa, umaawit pa ng worldly. How can God reach them if the way of the Lord are unprepared? Eh kaso hindi tinuturo sa mga simbahan, hindi tinuturo sa kanilang mga congregation. Ano ang tinuturo? Yung tinuturo dyan sa Bible school. Ang Bible school, hindi man yan nagtuturo ng rebuke, hindi man yan nagtutuwid. Hindi man yan nagtuturo ng humbleness. Puro proud. Ang dating nila, tingnan mo yung sabi sa akin, may-ari ng, hindi ko lang i-mention yung pangalan. May-ari ng malaking, dyan sa Tagum, organization ng Gospel of God. Pastor Chit, ang karamihan mga pastors dito graduate ng Bible School. Pag malaman nila na magbigay ka ng Word of God tapos alam nila hindi ka nag-graduate ng Bible School, mag-walk out yan sila. Who are you to teach them? Hindi nila proud. Mapagmamalaki. Instead, the Bible says, you must be approved unto God, not Bible school.
Hindi kailangan yan sa Bible. Basahin mo mga disciples. They were unlearned, most of them. But they are clean because they repented and turned away from their wicked ways and followed Jesus by denying their own selves. And they became vessels of God. Ginamit sila ng Diyos. Mightily. Yan ngayon ang napalibot ngayon. Tapos doon kayo nakikinig. Para wala naman kayong nalalaman sa katotohanan. Parang wala kayong natutunan. Saan ninyo nilagay ang salita ng Diyos na matalas sa buhay ninyo? And this must supposed to shine anywhere. Saan ka man ilagay ng Diyos? Hindi ka ikaw tatabunan ng kadiliman. Jesus said, let your light so shine before men. Praise the Lord. That they may see your good works. Let them see your good works. Not baliktad, ikaw ang titingin sa kanilang worldliness, ikaw ang titingin sa kanilang crookedness. Hindi po ganun. You want to be fruitful? Prepare the way of the Lord. Praise the Lord. Be a coordinator of God. Hindi kayo nabaliktad. Kayo na noon nadala dito. Saan nyo nilagay ang wisdom ng Diyos? Kita nyo na yung mga disobedience ng mundo ngayon? Ultimo disco, dinadala na sa simbahan. Hindi nyo ba napansin yan? Disco, dinadala na sa simbahan. Baili o sayawan, dinadala na sa simbahan. Hindi nyo napansin yan? Dinala na sa loob mismo. At yan yung common ways ngayon ng sanglibutang ito. Kailangan makorek yan. Paano makorek? Nagbibigay kayo ng approval. Nagbibigay kayo ng consent. Paano nyo sila mapaliwanagan? Kung hindi nyo sila sawayin. Kung hindi nyo sila turuan. Compromiser kayo. Wala kayong paninindigan. Kaya, John the Baptist, remember, he prepared the way of the Lord. Importante masyado. To prepare the way of the Lord is not a joke, is not an easy. Look at the book of Isaiah. Lahat ng valleys must be filled up. Lahat ng mga mountains must be flattened. Lahat ng mga crooked must be straightened. Lahat ng mga rough must be plain. No? Sino ang mag-aararo niyan? Sino ang magtabas lahat niyan ng mga kalikuan? Sino ang magpapababa sa mga proud people? Sino ang magpipill up sa mga kakulangan ng mga tao? Itong katotohanan ng Diyos. Praise the Lord! Na lagi niyong pinapakinggan dito. Use it effectively. Hindi binigyan na kayo ng sword of the Spirit, which is the Word of God, nilagay niyo sa sakuban. Pagpunta niyo doon saan mga denomination, hindi man lang kayo bumunot para ipakita sa kanila ang katotohanan. Kayo pa ang nakikinig sa kanila. Be a coordinator of God. Praise the Lord. Dapat maging coordinator kayo ng Diyos. Let the truth of God be brought saan ka man pupunta. Ganun ang gusto ng Diyos na mensahe na binigay niya. Alam mo, bawat company, bawat organization, like events, wedding, magkano ngayon ang bayad sa coordinator? Wedding coordinator. Tanungin mo yung mga gumamit ng coordinator nung kinasal siya. How much cost for them to pay the coordinator? Bakit? Ano pala ang trabaho ng coordinator? To make everything smooth. Lahat. Walang problema sa accommodation, sa pagkain, sa decoration, sa pastor na mag-solemnize. Kasama yan, package yan sa kanila. John the Baptist indeed is a coordinator of Jesus Christ.
That is important. Ang kanyang role, importante masyado yan. Kayo mga coordinators, kayo dapat ni Jesus Christ. Praise the Lord. To prepare the way of the Lord. Paano nyo i-prepare ang way of the Lord? Kayo pa nakikinig sa maling way. Sana ang inyong obligasyon, sana na-discover nyo dito na katotohanan ng ating Panginoong Kristo. Are you ashamed of it? Are you a coward? Takot kayo? Dahil malalaki sila? Mararami sila? Kunti lang tayo? No. Hindi po. We are promoting Jesus Christ to the saving of all flesh. Praise the Lord. We are not promoting our church. We are not promoting our pastor. We are not promoting our own way. But we are promoting the way of the Lord. Na mahanda yan. Ma-prepare yan. So, what is the ultimate objective, that preparation, the way of the Lord? Basahin natin Luke 1:77. Praise the Lord. To give knowledge of salvation unto His people by the remission of their sins. See? Paano maligtas ang tao kung hindi sila linisin sa kasalanan nila? Paano malinis ang mga kasalanan ng tao kung hindi mo ipamuka sa kanila ang pagkakamali nila? Paano mo maturuan ng mga tao kung hindi mo ilagay yung sarili mo as an example? Kung compromiser ka sa worldliness, compromiser ka sa ungodliness, how can you prepare the way of the Lord? You are not preparing actually the way of the Lord kung gagawin natin yan. That is not how to prepare the way of the Lord. To prepare the way of the Lord is to flatten all mountains, to fill up all the valleys, and to make the crooked straight and rough plain. Ito ang status ngayon ng mundo. Napakaraming kabaluktutan kahit mismo sa mga simbahan. Napakaraming mga proud na attitude. They brag their group. They brag because they attended seminars, they have so much certificates to show. Di yan ang kailangan ng Diyos. Kailangan ng Diyos godliness and holiness. Praise the Lord. Kailangan ng Diyos is a clean vessel. By the fear of God, by the word of God, by the Holy Ghost. Yan ang kailangan ng Diyos. Ano pa? Ang daming umuupo ngayon sa kadiliman, sabihin ko po sa inyo. And that is another matter na gustong ihatid ng Diyos. Why God would like to prepare His way para makarating saan man. Ano yun? Anong gusto niya parating ng Diyos sa mga tao? Basa Luke 1:79. Praise the Lord. To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Yan. Para bigyan ng kaliwanagan, ng liwanag sila na umuupo dyan sa kadiliman. Na dyan lumalakad sa anino ng kamatayan para i-guide ang kanilang mga paa sa daan ng kapayapaan. What is the way? Where is the way of peace? Saan yung daan ng kapayapaan? You must be sinless. The peace of God that passeth all understanding, that will keep him in perfect peace whose mind is stayed on Him. Saan naka-stay yung mind ng mga tao? Worldly. Saan naka-stay ang mga tao sa mga leaders? Saan naka-stay ang mga tao sa malalaking simbahan? Saan naka-stay ang mga tao sa mga titulado ng mga tao? Saan naka-stay ang mga concentration sa mga tao sa mga kilala na mga banggiita ng mga preachers? No. It must be on Him, sa kanyang banal na salita. Diyan tayo mag-concentrate. Diyan tayo sumunod ng buong puso. And you cannot get this or gotten this from any
Bible school. You can only get it from God, from heaven. Through sanctification by the Holy Ghost. Kayo ang liliwanag. Minsan makita ko na lang sa mga post ninyo, kayo pa ang nag-i-invite ng mga nagdadala ng Bible study sa inyo. Tingnan mo yung itsura nila. Hindi nyo napansin yan? Laro-laroin lang kayo dyan sa Word of God, pero hindi mabago yung buhay ninyo. Crooked pa rin yung ways. Baluktot pa rin. Wala. Ang mangyari niyan, ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Kasi hindi pa napapalaya sa lahat ng kamunduhan. Pag may disco, mag-disco rin sila. Pag may sayawan, magsayawan din sila. Pag may night club din sila. Paano hindi tinuturo ng wasto? Hindi kinukorek yung kabaluktutan. So therefore, gising mga anak ng Diyos. Very precious itong na-discover natin kay Jesus Christ na truth and doctrine of holiness na nag-fade away na. Most of the big churches today in the world. Maawa naman tayo sa tao. Maawa tayo. Kaya masaya nga ako pag may kasal. Kasi time ko yan na magbigay ako ng Word of God. That is another way of preparing the way of the Lord, that the Word of God, that the gospel will be the center of their attention. Salamat ako, merong funeral service. Kasi ang mga tao makikinig sa Word of God, nandyan sila. Pasalamat ako, may mga okasyon, kung ano-ano pa mga invitation. That is how God preparing His way for His salvation, for His gospel to reach them. To correct all the crookedness, to straighten it, para ituwid. Kaya, to give light to them that sit in darkness. Napakarami umuupo ngayon sa kadiliman. I-pray natin ngayong November 30. Bigyan ako ni Jesus ng good health, strength, at buhay. Tayo ang inassign ng barangay ng Old Macupa to stand, to give the Word of God. November 30, this year. At huyuhoy ba, kanang mga istorya, pastor, na ako'y balita. Daghan kayo ang mutambong karong November 30. Kay daghan gipang imbita si kapitan. Daghan gipadalan og mga invitation. Aside sa lahat ng mga churches sa Old Macupa, pati ang mga neighborings, barangays, inimbita na rin. Pati ang mga politicians, mayor, governor, kung sino-sino pa. Bakit? Ano pala ang November 30? Anong sunod na buwan? October 1, filing ng candidacy. Ay, una pala ang October. Tama, sorry, nabaliktad ko tuloy. So maraming nag-file ng candidacy. So pag mag-file ka ng candidacy, meaning to say you run for the government office, you need the votes of the masses. So yung mga politicians, pag alam nila na merong gatherings, mag-ano yan sila, mag-appear. Yan ang mahirap kasi ngayon Pag election, mag-appear sila sa lahat ng maraming crowd. Pero pag tapos na manalo na, pag mag-request ng mga tao ng karsada, hindi mo na makita doon sa opisina. Hindi mo na rin marinig ang kanilang opinion. Yan ang mahirap. Ang mundong ito. Kaya, politicians man, pastors man, members of the church, sino man sila, non-believers, they need the gospel of the Lord. The pure word of God. Iampo nato ni. Okay, dili speaker ang makapadayag sa kaluwasan sa Diyos. Siya lang
Gamitan siya og tao. Praise the Lord. Pero ayaw ang kuna, ang unsa pa man. Tingnan mo anong ginawa ni John the Baptist. I am not the Christ. I am not the Christ which you have taught. I am just sent before Him. Pinadala lang ako, pinauna lang ako niya. So, hindi na maputol ang misyon ng Diyos hanggang matapos ang mundong ito. This will never stop, this will never cease. Sinagot na yan. Tanong na yan ni Prophet Isaiah. Pagsabi ng Panginoong Diyos, who shall go for us? For what? To proclaim the salvation of God. Sabi ni Prophet Isaiah, here I am, Lord, send me. Then nagtanong si Prophet Isaiah, Lord, how long, Lord? God said, habang may buhay pa ang tao. Meaning to say, while the earth is still exist, habang nag-i-exist pa ang earth. Yan yung ultimate mission ng Diyos. Last verse, basahin natin. Matthew 24:14. Praise the Lord. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Ayan. And this gospel of the kingdom, not the gospel of any churches, not the gospel of any organization, the gospel of the kingdom of God shall be preached in all the world. Kailangan yung way ng Diyos para makarating ang tao sa kaharian, yun ang i-preach. Tuwirin ang mga baluktot, patagin ang mga bako-bako, i-fill up ang mga valleys, at i-flatten ang mga mountains para maligtas ang tao. How long? And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Is referring to all nations. God is no respecter of person. Huwag tayong pumili ng tao, huwag tayong pumili ng lugar. And then the end shall come bago matapos ang lahat. Hindi pa tapos ang mundo, nandito pa tayo. Let us toiling on. Let us work for the Lord. This is not contest among our pastors. This is not contest among our congregations. Neither this is contest among churches, among denominations, among big groups. This is not contest. But this is the proclamation of God from heaven to proclaim His kingdom. Praise the Lord. Focus tayo dyan. Don't care whatever they may. Anong meron dyan. Huwag tayong huwag kang mag-judge, huwag ka rin mainggit, huwag ka rin manaway. Just show your good works. Just show the light of God. Just show the truth of God. Not only verbally, but indeed, sa ating mga pakitungo sa mga tao, sa ating mga gawa. Yan ang kailangan ng tao ngayon, ang totoong Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Yan ang gusto ng Diyos. So, mamaya meron akong last night vigil service sa burol ni Sister Minda. Those who would come, no? And go with me. Kilala niyo si Sister Minda. Gusto niyong makiramay sa pamilya, join me. 7 p.m. I will just text the complete address of the residence. Doon siya binorol. I suppose not to handle the last night vigil because nag-chat sila sa akin, Pastor, merong mag-handle na dito. Hindi ko lang i-mention yung church. Sabihin niya, sinisiraan ko sila. Then, sabi nila, Pastor, hindi nag-reply, hindi nag-commit. Kayo na lang po, pwede ba? Kasi nag-ask na ako sa kanila
Can I handle the last night vigil service? Because gusto ko ring mag-handle. Pero sabi nila, meron nang nakabook. Pero hindi pa daw nag-reply. It's commit unto the Lord. Praise the Lord. Then tayo yung in-schedule nila sa burial service. We should be at the cemetery tomorrow, 10 a.m. Diyan sa Magtuod, Manila Memorial Park. Manila Memorial Park, tama. See? Chance na natin ito mag-preach ng gospel. Anong gawin natin para ang Panginoon mapapasa kanila para maligtas sila? Lahat ng mga matataas, kailangan turuan magpakumbaba. Lahat ng mga pagkukulang, kailangan yan hindi manatiling kakulangan. Fill it up. Lahat ng mga kabaluktutan, hindi pwede yan. Hindi matuwid. Lahat ng mga rough, hindi pwede manatili yan. Anong rough? Mga maliliit lang ng mga bako-bako, but doesn't. It should not remain as is, but it must be make smooth. Ang gagmayng sala ba? Madili na gina-consider sa mga churches, gamay laman ni nga sala, pastor. Di manika ayo dako. Ginagmay raman niya mo adere. But the Bible says that must be smooth. Dat lang man sa tubangan sa mata sa Ginoo, pastor. Okay ra niya mong worldliness dere. Sometimes mo kantamig mga worldliness, sometimes mga babae magpantalon, sometimes mag short pants, sometimes mag miniskirt. Kinagmay lang kayo ni pastor. Usahay mananaomig sini. Usahay raman na, pastor. Usahay makalingkod mi sa mga barkada na ay kali. Kali raman ni pastor. Ladies drink lang man eh. Yung mga bako-bako, hindi yan pwede manatiling bako-bako, nagagmay-gagmay lang. Kaya nga sinabi dyan, let us forsake all the sins that are easily beset us. Lahat isalikway ang tanang mga sala nga madali-dali ni mo mahimo. Pasilip-silip lamang kong porno sa pastor, panagsara man na, pastor. Usay, maminaw ko worldly pastor, ganahan ko worldly song pastor, kay nindot kayo ang timing. Guwapo kay mga tingog pastor. Di lagi na pwede. Ayaw pag tiner ni ana. Usahay, maminaw man ko istorya mga Koreano pastor, kay mga artista sa Koreano pastor. Paborit kaya na ako ng mga shapes, ilang mga nagway, ilang mga mata pastor. Ganahan kay ko na pastor ba? Kanang mga Hollywood ng mga artista, pastor, ganahan kay ko na mananaw nila, mga action ko na sila, pastor. Ayaw lagi pag tineraan ng mga butanga. You will learn from their ways. That is evil influence. Kailangan lahat ng mga baluktot, lahat ng mga rough must be straightened, must be planed, must be smooth, must be filled up, and must be low. Lahat ng mga mountains, ibaba yan. Ganon. Yan yung na-neglect ngayon. Sometimes dito sa atin. And this ought not to be neglected. You must have standard of holiness. Doctrine of God. Huwag kang umasa sa iyong sariling pananaw. Huwag kang umasa sa sarili mong discretion. Do not rely. That's why the Bible says, in all your ways, acknowledge God. And He will direct. It is not you. Must be acknowledged that will direct your right direction. It must be God must be acknowledged. His will be done, not our will be done. His own way, not our own way. Kaya, kayo mga anak ng Diyos, paghusayin ninyo maging coordinators kayo ng Diyos. Praise the Lord. Husayin ninyo yan. Huwag kayong mahiya. Book services. Book crusades. Book visitations. Sige. Habang milakas pa binigay ni Jesus sa atin, do it. Huwag tayong huminto. Praise the Lord. Huwag magpaisi-isi.
Let the standard of God must be proclaimed. Let the salvation of God must be proclaimed. Dahil marami ng mga churches ngayon are being crippled. Marami ng mga churches ngayon nag-soft tone sa kabanalan. And they adopt. I tell you, I've been to many churches, to different countries. Isa na lang ang ways nila, way of worship. Uniform. May mga dancers dyan. May mga performers dito. Isa lang. May mga dancing lights. May pausok-usok effect. They brought inside disco. Kaya tingnan mo si Jesus Christ, nagalit siya. Why do you make the house of God a den of thieves and a house of merchandise? Then he cast them out. This church, according to Habakkuk 2:20, God is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him. Paano? Ang mga churches ngayon, hindi na si Jesus ang wino-worship, mga performers na. Hinahangaan nila yung mga performers. Oh. Ang sinasamba nila yun ang mga simbahan na naggaganda. Doon na na-focus. Pagdating sa Word of God, wala nang power. Paglabas ng mga membro, pasok uli sa sinihan, pasok uli sa sabungan, pasok uli sa worldliness. Wala. There is no such crooked that being straight, na na-straight. Ganun pa rin. Worldly pa rin. Tapos pag tayo magsalita na hindi nag-aral ng Bible school, hindi nila yan kinoconsider. To mga anak. Piki na, wag na certificate, minaw man ta na. They close their eyes from the sound doctrine of God. Paano hindi tinuro sa mga Bible school? Way of holiness. Bakit nasabi ko yan? Ultimo mga founders ng mga Bible school, sabihin ko sa inyo, na met ko na yung iba. Negative sila sa ini-establish nila na pagtuturo. Theological school man kaya yan. What is theology? Study about the Word of God. O dapat, holiness and righteousness must be established. Especially sa founder. Especially sa nagtayo. See? Kaya ganito ang takbo ngayon ng mundong ito. Kayong mga anak ng Diyos, huwag kayong paisi-isi. Mura mo magway na katunan. Mga kuan kayo mo ba? Mga pahoy. Huwag yung ibaruganan. Paano nyo mahatid si Jesus sa kanila? How can you prepare the way of the Lord? Or how can you bring them here? Kung mo ibaruganan, huwag mo paninindigan. Look at the disciples. Most of them were killed because they brought the truth sa buhay nila. Paul said, will you count me as your enemy because I tell you the truth? Ganun yan ang katotohanan ng Diyos. But it is true. But it is. Great salvation naman ang idulot sa mga taong mag-humble, sa mga taong magpa-correct. Kaya nga makapasok sa langit, humble and contrite heart. Kaya hindi ka mag-humble, hindi ka magsisi, wala kang lugar sa langit. What is the opposite of humble? Proud. Hindi ka makapasok sa langit. Anong opposite ng contrite? Mapagsisisi. Impenitent heart. Kahit ilang badlong na, hindi magsisi. Kahit ilang instruction na, hindi susunod kasi magaling siya. Eh, saan galing yung kagalingan niya? Doon naman sa mga pastors na magagaling din. Saan galing yung mga pastors na yan? Sa mga galing na mga Bible school. Sila na ang magaling. Hindi na ito. Kung meron man tayong ituturing pinakamagaling ito. Sometimes magsalita ako sa kanila.
We don't need any best speakers today. But the only we need is God that will speak to us. Pure word of God. Wala nang iba. Nobody can abolish the righteousness of God. Praise the Lord. Hinayaan mo ang Diyos mag-recommend sa buhay mo sa mga tao. How God will do it. How God will work for you. Anong hingiin natin sa dalangin? Tinutugon ng Diyos. Anong prayhan natin? Tinutugon ng Diyos. Any demon possessed that are being possessed shall be delivered. And that is how God used His servants, His disciples. He is the same yesterday, today, and forever. Kaso ang mga churches ngayon, daming ang sumisimba dahil attract sila sa performers. Attract sila sa mga word of God na twisted. Okay lang mag-inom ng alak, na sa Bible naman yan. Wala. Okay lang kayo magsuot ng mga panamit na mga sexy, hindi naman tumitingin ang Diyos sa labas. Okay lang gagawa ng mga maliliit na kasalanan, meron namang kasalanan not unto death. Hindi nila naintindihan ng husto ang lahat ng sinasabi sa banal na salita ng Diyos. They use the word of God to justify sins, not to clean, not to remove, but to justify. You know what justification? Gawan mo ng rason para maipagpatuloy mo yung kalikuan mo. Make some excuses using the word of God. Yan ngayon ang nangyayari ngayon sa mundo. Punta kayo ng ibang churches. Sister, bakit pinaintulot na kayo magpantalon? Sabi ng pastor namin, ang Diyos hindi naman tumitingin sa labas, sa puso naman. Di ba nasa Deuteronomy 22 verse 5 yan at nasa 1 Timothy yan na dapat modest ang mga suot natin? Yung asawa nga ng pastor namin, ganun man ang pinapakita. Minsan, yun, puro tao na ang mga references. Hindi na imbis ang reference natin, Bible. Tao na, puro tao na. May pumunta dito from Israel, ganun man suot. May pumunta dito na evangelist, yung mga kasamaan, ganun. Hindi nyo napansin? Ganito na ang impluensya ng dyablo ngayon sa mundong ito. Kaya, be like John the Baptist. Praise the Lord. Do not tolerate crookedness. Do not tolerate mountains, valleys, and rough road. Ang Word of God ang magtutuwid lahat niyan. Dito tayo. I-practice natin ang Word of God at dalhin natin ang Word of God sa kanilang harapan. Alam mo, when I preach to somewhere in Surigao, pagbigay ng Word of God, siguro may mga spiritual-minded doon na mga members, they appreciate it. And they are longing for it that someday, somehow, I could be back again sa kanila. Pag alis namin, ang pastor tumayo. Siniraan ako. Huwag kayong magbilib sa tao na yon. Iba ang doktrina niya. Nasaway sila eh. Ang tao, ang Diyos hindi tumitingin sa labas. Magpantalon lang kayo. Mali yung preaching niya. Kahit mag-wordly tayo, okay lang. Hindi tumitingin ang Diyos sa labas, sa puso. Alam mo, nabalitaan ko. After few days lang, napriso ang pastor. Kaso, rape sa iyang membro. Bakit nag-against siya doon sa preaching na sound doctrine, holiness? Posible nasagasaan yung kanyang gawa. To justify his sin, ginagamit niya ang Bible. And this is the most of the churches today in this world.
Kaya, prepare the way of the Lord. Do not prepare the way of Satan. Praise the Lord. Manindigan kayo ng buong puso. Masaktan man o masaktan, never mind. Tell the truth. Kailan pa natin sabihin ang katotohanan? When the world will be ended, matapos na ang sanglibutan, wala na. The gospel can never be proclaimed nor be preached. Tapos na Ngayon, kaya itong John the Baptist na ito, isa itong bagong pinamamulat ng Diyos sa atin. Gawain natin lahat ito. Prepare the way of the Lord. Na makarating ang kanyang truth, makarating ang kanyang salvation, makarating lahat. Ang gustong ng Diyos iparating. Yung mga umuupo dyan sa kadiliman, maliliwanagan sila. Alam mo, nung first ako nag-preach dyan inimbita ako ng aking kaibigan na abogado at saka pastor sa Malaysia. Hindi lang ako mag-mention ng pangalan ng simbahan. Inimbita ako sa church nila. Pag-preach ko ng Galatians 5:19 to 21, nagtinginan sila. Nagtawanan. Afterwards, nalaman ko, gumaganon pa rin. Umiinom pa rin. Paano yun ang teaching Okay lang. That is why sinabi sa Bible, woe unto you that call good evil. Woe unto you that call evil good. Yung pinagbabawal ng Diyos, alaot sa inyo na sinasabi nyo, okay lang. Yung hindi okay ng Diyos, sinasabi nyo okay. Yung mali para sa Diyos, sabihin nyo tama. Sa aba sa inyo, woe unto you. O yan ngayon nangyayari ngayon sa mundong ito. Kaya, be humble, correct your wrongdoings, fill up all your pagkukulang. Kaya yung 3 times a week, gawin nyo na. Kung ilan ang number ng magsisimba ng linggo, ganun din ang bilang na magsimba ng Miyerkules at saka Biyernes dito. Pinaka-minimum, mauna ka itong mga Sunday goer, ang uban sa inyo, dahil na mapalid. Na yung mga pagsulay, palida yun. Walang firmness. 3 times a week, minimum, ang panimbahon. Ay mo problema sa pamasahe, ay mo problema sa krudo. Ayaw! Tag-iya sa kalibutan ang inyong gianhi. Praise the Lord! Tag-iya sa imong kinabuhi, ayaw siya dalui. And beside that, that is for your benefit. Para na sa inyo para na sa ato. Nga di tama kulangan sa espirituhanon nga kinabuhi. Dili kay pag-abot ng Miyerkules ang inyong pangitaon lahi. Mudag-o munta. Nauntay magipag-appoint na ako karon. Para na ako excuse kay pastor. Imbis ang pangitaon, unsaon pag-anhi dinhi, ang pangitaon, unsa tong cause to be stumbled, na pandol ka nga di ka makanhi. No. Maning kamot. God can supply all your needs. Praise the Lord. Asa inyong pagtuo, asa inyong pagsalig. Nasa inyong kaugalingon, nasa inyong negosyo. Na kang kinsa pa man, no. Na diha sa Diyos, siya ang tag-iya sa tanan. Di ba na nawali na nako dinhin, pinreach ko na dito. Sige lang mong ingon, dili pa panahon itukod ang simbahan. Ipasagdan ninyo ang simbahan guba. Tanawa ang inyong kinabuhi. Mukaon mo, di mo mabusog. Magsanina mo jacket, tugnawon gihapon mo. Magsweldo mo daghan, gibutang ra ninyo inyong sweldo nga nay buslot. Muli mo balay, dugay kay mo ni uli. Sige mo trabaho. Pag uli nyo balay, gamay lang inyong ani. Kay gihuyop nako ang tanan para mawala. Itukod na, paanyaga na ang balay sa Diyos. May na lang kayo nag-obey. Book of Haggai, nag-obey sila. Naghinusol, nagbasol, gitukod nila ang balay, nga mga guba, giayos nila, gi-repair nila. Ingon ang Diyos, tanawan ninyo, kinsay nakakita sa unang kahimtang sa templo sa Diyos. O karon,
Wala ba'y kalahian? Ingon ang Diyos. Tanawa ninyo. Punon nako ni og bahandi. Punon nako ni og himaya. Labaw kaysa nilabay. Ngunit pasabot sa Diyos. Kinsa man ang muwagtang sa iyang kaugalingon para niya makakaplag hinuong ka. Kinsa may muluwas nimo, di ka muanhi kay wa kay pamasahe, wa kay oras, malugi ka sa imong negosyo, malugi ka sa imong time para untay spend nimo. Mawad-an hinuong ka na. Dili mabali ang pulong sa Dios. Tanan tinuod na. Asa man nato gibutang atong pagtuo. Asa man nato gibutang ang atong pagsabot. Di ba sa pulong sa Dios? Ano mas mahadlok pa man ta ng pulong ni Satanas sa gawas? Ay, Sunday lang mo. Di pa gid mo atin og Sunday school. I-appeal ninyo ang Sunday school sa inyong kalendaryo. Sa iyong mong anhidri, ubang gani mamalingki, alas 3 na mo dito. Baliwala ang kakapoy, baliwala tanan. Alas 9, di mo kaanhidinhi. Agtumog palingki, agtumog biyahig, asa-asa sa'yo kay mumumata. Kay lagi si parente, kay lagi si tiyo, si tiya, kay lagi si magulang, kay lagi ginikanan. Kinsa may labaw natong tahuron, labaw natong tagaan o atong kusog. Di ba ang tag-iya nato? Praise the Lord. Ngayon dili mo nato na mahimo. Anong mahimo man nato na sa other matter? Unsa may gipasabot niya na anong ibig sabihin ng ating Panginoong Diyos? Hinayaan mo ang templo ng Diyos sira. Hindi ito mao ni templo sa Diyos. Liguna na, pakana na, pinaka-minus 3 times a week. If you have more than attendance, much better. It's up to you. Basta pinaka-minimum na 3 times a week. Ang Diyos ang naghatag niya na og instruction natong tanan. Praise the Lord. Ayaw yun ninyo na pasagdi. Ayaw mo magpadala sa inyong kahadlok sa inyong material, financial. Sige daw, ipon daw nato. Pila ka oras magtrabaho sa gawas? 8 hours. Mangamo ka, magtrabaho ka 8 hours. So say, mingon pa ka, ma'am, pwede ko mag-overtime? Pinakataas nyo 2 ka oras. Divine service na. Prayer meeting, pinakataas 1.5 hour. But yet beneficial, yet essential, yet vital. Nya kung ato nang ineglect. Unsay ingon ni kanang doktor gani nga nagsakit og cancer ron, kasi pana? Willie Ong. The most causes of sickness to death, kaya sakit ng mamatay ang tao, pinaka number 1 is spirituality. Spirituality. Kaya kung di ma-fix imong spirituality, makasala ka. Kung makasala ka, mag-guilty ka. Mag-guilty ka, wa kay kalinaw. Ma-stress ka, anxiety. Wa kay, di nimo i-fix imong spirituality, mahadlok ka sa imong kaugmaon. Muna magkaroon ka og anxiety. Pero kung imong espirituhan ang giatiman nimo, ngon mahadlok man ka. Siya man ang imong kaugmaon. Praise the Lord. Why anxiety? Mo na ingon din na, fear not. God hath not given us the spirit of fear. O muna mga tao karon magsakit-sakit, hadlok, dagkang gipang kabalakan, dagkang giadluwa, way Ginoo. Wa man gi-fix ang iyahang kaugalingon, ingon nga balay sa Dios. So therefore, kining role ni John the Baptist, this is also our role. Trabahoon nato ni. Be a channel of blessing. Prepare the way of the Lord. Praise the Lord. Mag-atindog ang tanan.